Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Libra at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano po yung mensahe na ating pong mababasa para sa iyo, Libra, at sa person mo. Is it true? I heard you were dating someone. Is it true? Please tell me it isn't. Okay, so tinatanong dito, Libra, maybe for both of you itong message na to. Kung ba parang nag-i-inquire ka doon sa person mo o yung person mo is nag-i-inquire sa'yo, ang tanong niya, totoo ba? Totoo ba na narinig ko kasi na nakikipag-date ka sa iba? Totoo ba to? Sana sabi mo sa akin na hindi. Okay? Please tell me it isn't. Kung ka ba? Siyempre, ang initial reaction mo dito is, ayaw niya. Ayaw niya malaman na meron akong someone else. Siyempre naman, di ba? Lalo na kung may feelings ka pa dito sa tao na to, o yung person mo has still feelings for you. Hoping na either magkabalikan kayo or kayo pa rin ngayon, but sabihin natin na meron kang ginagawa on the other side, on the sides, kung ba tipong may hanky-panky, mga tipong ganong scenario. Kasi parang kino-confront ka dito no? Ina-approach ka ng person mo. No, take it as it resonates. Kung totoo ba talaga na nakikipag-date ka sa iba? Inaalam niya na kasi kung may kapalit na or you're being unfaithful. Okay? So, yan natin. A jumping card. We have the Chariot, the Fool, the Lovers, the Ace of Wands, the Seven of Pentacles, and the Five of Cups. Bottom niya is the Five of Pentacles. Okay, so the other side, we have the Page of Wands, the King of Swords, the Wheel of Fortune, the Queen of Swords, the Four of Swords, and Temperance. Bottom niya is the King of Cups. Okay, Libra. So, bago tayo mag-start, I just want to say na I've chosen this side for you, Libra. Now, in case yung mga cards dito doesn't resonate with you,
please just take the other side. Okay? Lipat mo lang yung thoughts mo dito sa kabila. Now, that's why I keep saying na if it resonates with you. So, kung ito po ay bumabagay sa inyong sitwasyon. Kung hindi po ito bumabagay sa inyong sitwasyon, ibig sabihin lang po na either one, hindi ito talaga para sa iyo, yung reading na to. Or, number two, dito ka sa kabilang side. Okay? Kasi baka yung nababasa natin dito is para do sa person mo. Kaya andito ka sa kabila. Okay? So just take as it resonates. Kasi meron pong mga comments na nagsasabi sa akin, hindi naman ako yan yung person ko, yan mali yung sinasabi mo. Hindi po ganon. Kasi lagi ko pong sinasabi sa reading ko, kung matagal na po kayo nakikinig sa akin, lagi ko sinasabi, take it as it resonates. Kunin mo kung ito ay bagay sa iyo. Yun po yung ibig sabihin niya. Okay? So, ang start natin dito, Libra, the Chariot. This is an energy coming from a Cancer. Ito yung energy na nagsasabing, come on, may decision na ako at ang decision ko is to move forward. Move forward, no? Sabihin, come on, gumalaw tayo. Gumalaw na tayo, kumilos na tayo. Hindi pwedeng steady lang tayo dito. Hindi pwede yan. Kailangan may movement, kailangan may paggalaw. Okay? Kung parang, kung meron man nakaraan, kalimutan na natin at sumulong tayo sa hinaharap. And that is exactly what you'll be doing. The Fool. Going to the future. No? The Fool is an energy coming from an Aries. Ito yung energy na sige lang, gagawin ko yung lahat ng gusto ko. Hindi na ako magpaplano, wala nang masyadong pag-iisip. Kung ano yung naramdaman ko, I'll just do it. Ng buong tapang. I don't need a lot of things, kaya titignan mo, parang ang dala niya ay maliit na bag. Maliit na bag. Kasi handa na siya, handa siyang harapin kung ano man ang dadating sa kanyang kinabukasan. Hindi siya nangangamba kung ano man mangyari dito. Kaya ko to. Ganun siya determinado at lakas ng loob para harapin ito. Okay, saan ka nag-move forward? Sa iyong lover. The lover is an energy coming from a Gemini. Because this is really saying na you're trying to make a decision. No? Trying to make a decision with this relationship, itong person na to. Nagdi-decide ka kasi. Niisip mo na ano ba? Should I stay or should I leave? And with the Ace of Wands, you want a new beginning. Panibagong pag-uumpisa. Something na talagang you're very passionate about, na gusto mong gawin. And talagang, let's start all over again. From the bottom up. No? Yung tipong, sabi nga nila, on a clean slate. Di ba? Inalis mo lahat, umpisa tayo sa umpisa. Para, kung malinis yung pag-uumpisa. Seven of Pentacles kasi, ang tagal-tagal mo nang iniintay ito. You've been waiting for this to happen. But somehow, hindi nangyari yung gusto mong mangyari with the Five of Cups. You only felt a lot of regrets dito sa relationship na to. Kasi
Kung ba parang ang pakiwari mo, they're just the same. Pare-pareho lang sila. Bakit ganun? But, of course, hindi naman ito yung totaling kung ba katapusan na. Sa ngayon kasi, kung ba parang pinagluluksa mo pa rin yung mga dating relationship mo na hindi nag-work out. Kaya yung feeling mo na ganito na parang yung tipong gusto mo lang magmukmok sa isang tabi at isipin yung mga nangyaring masasakit na bagay sa'yo. Pero hindi mo nakikita na merong magandang relationship o pag-ibig na dadating sa'yo na talagang this time, eto na yung para talaga sa'yo. Hindi ka pa kung ba parang yung focus mo kasi doon sa nangyari pa sa nakaraan. Hindi ka pa handa doon sa parating. Siguro kasi dahil alam mo yung tagal-tagal mo naghihintay na may mangyaring ganito. Which is minsan talaga nakakapagod mag-wait. Na mahirap mag-hope. Lalo kung nakikita mo na parang ang tagal na nito at wala pa rin nangyayari, kaya gumigive up ka na. Maybe that's one way to test you. God or the universe is testing you. Hanggang saan ba yung paghihintay mo para dito? Or, okay ka lang, sabihin kahit paano na-overcome mo na kasi itong mga pains na to, yung mga sakit sa damdamin na to, na-overcome mo na siya, kaya okay lang ako maghintay. Yun yung tinitignan eh. Kasi kung hindi ka okay maghintay, kasi nagmumukmuk ka pa nga, then this person, this love will not come. Okay? Now, on the other side, Page of Wands. This is an energy na makakatanggap ka ng message, something that is very passionate from a air sign, which is just like you. No? Maybe a Gemini, Aquarius, or another Libra. That is yung talagang sabihin natin na straightforward, honest, na makipag-usap sa'yo. Kasi kung titignan mo dito, Libra, King of Swords and the Queen of Swords, andito kayo as a pair. So, ibig sabihin, in person na to na sa'yo, sa buhay mo, na dadating is talagang kayo na. Match kayo. Bakit nga? Kasi, the wheel of fortune is here. Umikot yung gulong ng kapalaran. Umiikot into your favor. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga this time, kung ba ino-offer sa'yo yung talagang partner mo, yung kamatch mo, yung bagay kayo. Para kasi, for you to get over this energy of the Four of Swords, na tama na yung pagpapahinga, tama na yung time na nag-iisa ka, nag-iisip, diba, nagdarasal. Kasi kung ba, na-overcome mo na yun eh. Nakapag-spend time ka na thinking of what happened, na-overcome mo na yun, you understood yung mga bagay-bagay, kung bakit nangyari, ano yung natutunan, all of that things. Which brought you to be balanced, no? You were healed. With the Temperance card, this is an energy coming from a Sagittarius. You were healed, no? Na-healed ka na because of this temperance. Na-balance mo muli yung sarili mo. Kasi nga, nakita mo na you will be given your person, which is equally the same as you are. Pareho kayo, match kayo, made to be, the one, the soulmate, yun. Kuga ba parang
ito yung sinasabi na don't lose hope. Huwag kang wala ng pag-asa kasi nga, ayan o, diba sabi ko sa inyo, this doesn't come out often. But if it does, nababago talaga yung takbo ng panahon. Yung takbo ng future, the wheel of fortune. And this normally, yung energy niya is in your favor, pabor sa'yo. Kung ba't siya lumalabas, kasi pabor sa'yo na baguhin itong pangyayari na to. Now, itong tanong kasi dito, is it true na I heard you're dating someone? Ito yun di ba? If you're dating someone, di ba? Tipong kayo you're dating someone. Please tell me it isn't true. Ito yun, please tell me na hindi totoo kasi nagre-regret ka. Nangihinayang ka na dahil na-realize mo kung ano yung nawala sa'yo. Kasi kung ano may nangyari dito, nag-decide ka na to move forward, act as a fool, sige lang, I'll just do whatever I want, and I've decided dito sa aking relationship o sa aking lover, I want a new beginning. Gusto ko panibagong pag-umpisa. Tagal-tagal niyo na sa relationship, but nag-decide ka na talagang mag-move forward. Kaya ngayon, nagre-regret ka kasi nga, I think you heard that your person is dating someone. May na-meet na siya. May nakilala na siyang iba. So, yung probability na maging kayo muli o magkabalikan kayo muli, malabo na. Malabo na kasi here, yung Five of Pentacles is feeling na wala na. Totally ignored ka na. Hindi ka napapansinin nito. Kasi dito sa kabila, alam mo na na-meet na nung person niya yung love of his or her life. In love, I think your person is already in love dito sa kanyang nakilala. Or the possibility for them to be in love with each other andoon. Okay? So, tingnan natin kung ano yung outcome. We have the Page of Wands, the High Priestess, and the King of Wands. Okay, so sinasabi dito, there will be a message of passion, which is ito, twice siya lumabas. Page of Wands, Page of Wands. So, talaga may dadating na mensahe na matatanggap mo from someone that will be very passionate towards you. And your gut, your intuition is telling you, this is somebody na you would really enjoy yung company kasi this person, the King of Wands, is a fire sign, either Aries, Leo, or Sagittarius. O meron siya nito sa kanyang chart. So this person might be, definitely ang mga King of Wands is somebody na very attractive, may tsura siya, masarap kasama, determinado, very artistic, so very expressive siya sa kanyang sarili, fun to be with, masarap kasama, masarap kausap. So ito yung parating sa'yo na type ng tao na mamimit mo. If you like this type of person, then it is a compatible
'Di ba? Match. Kung ba. Tingnan natin kung ano yung message sa'yo ni Angel. There is something better. Take action. Improving health. Okay, Libra. So, ang sinasabi sa'yo dito ni Angel, ang advice is, there's something better. Kaya nga, if you think na wala na pag-asa, no. Somebody is coming in much better than your ex or yung past. Take action. No? Kumilos ka. Wag mong ibaliwala ito. And then, of course, improving health. No? Asikasuhin mo yung sarili mo. Baka nakakalimutan mo na alagaan yung sarili mo. Hindi ka kumakain ng tama, hindi ka nag-exercise, you're not sleeping that well. Yung mga tipong gano'n. You have to really look into yourself and make sure that you look good. Kasi the king of wands is very conscious of his or her physical look. No? Kung gusto mo talagang ma-match itong person na to, then you have to look good. Look good, smell good, no, feel good, mga tipong ganon. Si ganon siya. Okay? Para ma-attract mo itong type of person na to. You have to be like this as well. Okay? So, kung kanino mang Libra itong nakuha nating energy, sana po nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.